Nagsimula ang palabas ng matuklasan ng isang grupo ng mga kidnapper na sinusubaybayan ng mga pulis ang malita na naglalaman ng ransom money. Kinuha nila ito para linlangin ang mga pulis. Nahati ang mga kidnapper sa dalawang grupo, ang isa ay kinukuha ang ransom mula sa train. Habang ang kabilang grupo ay may hawak na isang batang lalaki bilang hostage. Gayunpaman, ang kanilang plano ay naging bigo nang matagpuan ng mga pulis ang unang grupo at i-corner sila sa tren. Habang ang isang tiwaling pulis na nagngangalang Chang Ho ay nagbabala sa grupo na may hawak na bata tungkol sa pananambang ng mga pulis. Sa kabila ng babalang ito ay nananatili sila at hindi nababahala, dahil sa kanilang kasanayan sa pag-iwas sa pagpapatupad ng batas. Gaya ng inaasahan, ang unang grupo sa tren ay nagawang malampasan ang mga pulis at makatakas. Kasunod ng kanilang pagtakas, bumalik ang mga kidnapper sa kanilang hideout sa isang liblib na bukid na matatagpuan sa kalaliman ng isang kagubatan. Binubuo ang grupong ito nina Sok Tae, ang mabagsik ngunit mapang-akit na pinuno. Si Kitty naman ay isang bihasang driver. Si Jin Song ay ang tagagawa ng plano, si Bong So ang bihasa sa baril, at So Dong Bang isang magaling na martial artist. Dahil sa hindi nila nakuha ang ransom, pinag-isipan nilang patayin ang bata. Gayunpaman, nagpa siya ang pinuno na iligtas ang buhay ng batang lalaki at itinalaga si Yang Ju para alagaan ang bata. Ang balita ng pagkabigo ng pulis na hulihin ang mga kidnapper ay mabilis na kumalat sa buong bansa, na umani ng atensyon. Sa madaling salita, nang makalipas ang 14 na taon ay ninakawan ni Sok Tae at ng kanyang grupo ang isang magabong bahay kung saan nagpapamasahe ang may-ari sa isang bulag. Nang tumanggi ang may-ari, kailangan nila itong patayin, sa pag-aakalang ang tagamasahe ay tunay na bulag. Hinayaan nila ito at tumakas dala ang kanilang mga ninakaw. Ang mga pulis, hindi nagtagal ay nadiskubre ang pagnanakaw at tinugis sila. Gayunpaman sila ay niloko ni Hua Yi, isang miyembro ni Sok Tae. Lumalabas na si Hua Yi ay minsang dinukot ng mga kriminal na grupo ni Sok Tae. Sa halip na pumasok sa paaralan ay pinalaki nila ito ng kakaiba at natuto ng mga kasanayan mula sa kanila. Nakabalatayo siya bilang isang mag-aaral na tinulungan ni Hua Yi ang grupo para umiwas sa mga pulis. Sa kanyang pag-uwi, nakatagpo ni Hua Yi ang isang babae na nagngangalang Yu Qiang na nagtanong tungkol sa kanyang pangalan sa paaralan. Gayunpaman si Hua Yi ay nananatiling tahimik at binigyan lamang siya ng orange. Sa pag-uwi, si Hua Yi ay nakatanggap ng papuri mula sa kanyang 5 kasamahan para sa kanyang matagumpay na tungkulin sa operasyon. Sa kabila ng pagiging mga kriminal, si Sok Tae at ang kanyang mga kasama ay tinatrato nila si Hua Yi ng mabait na itinuring nila siyang bilang sarili nilang anak. Si Yang Ju ay ginawa ang kanyang tungkulin sa pag-aalaga kay Hua Yi mula pa noong siya ay bata pa. Kahit na napalampas ni Hua Yi ang formal na pag-aaral ay nagbigay ang kanyang 5 itinuturing ama ng magkakaibang hanay ng mga kasanayan kabilang ang marksmanship. Bukod pa rito ay sinanay siya sa mga pisikal na aktibidad. Ngunit ang kanyang nakatagong talento ay nasa pagpinta. Isang araw ang isa sa mga membro ni Sok Tae ay